Lubon at ngayong umaga nga dahil bukas isi-celebrate ang 150th anniversary at ang birthday ni Andres Bonifacio. Makakasama natin at mapagkakwentuhan natin siya kasama ang ating resident historian dito sa PTV. Yan, si Professor Xiao Chua. Magandang umaga. Magandang umaga, Makasaysayang umaga po at makasaysayang umaga po sa ating lahat na nanonood ng telebisyon ng bayan. Yes. Sir, siguro pag-usapan muna natin nga ito si Andres Bonifacio. Basically, ang alam ng tao sa kanya ay siya ay isang revolutionary at siya nga ang leader ng Katipunan. Ano ba ang mga interesting facts na kumbaga ay hindi natin nalalaman about him? Well, yung isang misconception tungkol sa kanya ay sobrang hirap niya. Kumbaga parang hampas lupang mahirap siya, no? Ang image na ito ay nabuo natin kasi may monument sa Balintawak na parang sumisigaw na mama na may bolo na sugod at laging galit, 'di ba? Yes. Tapos macho no, na parang kargador, no. Actually, nagkamali tayo dahil sa buong Pilipinas ginaya yung monumento na yan at sinabi na yan si Andres Bonifacio. Po yung si Andres Bonifacio. Ito po ay isang monumento sa alaala ng mga bayani ng 1896. So, ibig sabihin, para sa generic Katipunero ito. Hindi Yes. ito ang supremo ng Katipunan. Now, if you're going to look at the only picture of Andres Bonifacio, no? Siya ay naka-Amerikana. Ito lang yung tanging picture niya. O bakit siya naka-Amerikana? Kasi middle class pala lower middle class si Andres Bonifacio, no? Nakapag-aral siya, no? Sa isang Guillermo Osmeña galing sa Cebu, no? Pero ang nangyari, siya ay naulila, 14 years old. So hanggang high school lang, no? Nakatungtong siguro daw siya ng high school, pero ang nangyari, kailangan niyang makapagtrabaho, maging ama at ina, both. Sa kanyang 5 magkakapatid. Sa 6 silang magkakapatid so 5 yung kapatid niya. Tumayo siyang magulang at ang hindi masyadong alam ng mga tao sa kanya, entrepreneur din. Si Andres Bonifacio. Kasi ang nangyari diyan, parang gumawa siya ng mga baston, ng abaniko, ibinenta nila ito sa mga tao sa simbahan. Mga mayayaman na bumibili ng baston. Tulad natin na may trabaho, nagra-racket din tayo. Racket niya yung pagbabaston hanggang 1896, hanggang nung magsimula yung revolution, nagbebenta siya ng baston at abaniko. Tapos, sa 2 international companies. At hindi masyadong alam ng mga tao na siya ay isang theater actor. No? So, kaya ibig sabihin, kung theater actor ka, ay yung costume, ano ka sa ayos, no? Ng damit mo, pananamit. No? Yes. Kaya, yun, naka-Amerikana si Andres Bonifacio sa tanging picture niya. So, ibig sabihin, hindi siya lumalabas ng hindi nakaayos. Yun yung paniniwala ng mga historiador ngayon. So, yan yung mga hindi masyadong alam. And in fact, no, aral siya, nagbasa siya tungkol sa American presidents, tsaka sa French Revolution. Yun yung naging pag-asa niya na, ang Indio dati, pag pinanganak na Indio, mamamatay na Indio, mamamatay na alipin. Pero sa isip niya, nakita niya yung nangyari sa ibang bansa. Dati hindi naman nakakapagbasa yung ibang Indio. So siya yung nakapagbasa na, posible mangyari na matanggal ang isang hari na hindi na umaapi sa tao. So yun yung naging role niya sa Pilipinas. Siya yung nag-dream na pwede tayong maging hari, pwede tayong maging pinuno sa ating sariling lupain. Professor Xiao, nabanggit niyo po kanina na itong si Andres Bonifacio ay umaarte sa teatro. Yes. I'm curious, yun po bang mga plays na ina-attenda niya or yung kanyang inaartehan, ay nai-insert niya po ba doon yung mga revolutionary ideologies niya? Well, ganito yung isang pwedeng gawin dyan. Hindi ka naman pwedeng tumira ng direkta kasi may mga na Kastila dyan Subalit, ang ginawa niya, halimbawa, yung Bernardo Carpio na play. Ito ay Spanish play, Bernardo de Carpio, no? Na isang prinsipe na naipit sa 2 bundok. Yes. Tapos nung siya kulong siya doon, yun yung kwento. Pero ang ginawa ni Andres Bonifacio, una, yung mga lugar sa Bernardo de Carpio, ginawang Bernardo Carpio, of course, nilagay niya sa Pilipinas. So yung bundok kung saan siya nakulong, ay ginawa niyang sa Montalban. No, yung bundok Tapusi. Kasi may 2 bundok doon na ilagay mo lang si Bernardo Carpio doon, parang yun na yung nasa kwento. No? Tapos kumalat pa yung balita noon na pag si Bernardo Carpio, ang hari ng Tagalog, ang siyang lumaya kasi bawat taon daw yung mga kadena niya nawawala, no? So, isang paa na lang daw ang nakatali, nakagapos. Pag kalaya si Bernardo Carpio, palalayain niya ang Katagalugan.
No? So, ang metaphorical. nangyari, o metaphor. So, pumunta sila doon, nung katipunan na sila, pumunta sila sa bundok Tapusi, nag-meeting sila doon, at nilagay nila, sinulat nila sa uling, doon sa pader ng kuweba, naparito ang mga anak ng bayan, hinahanap ang kalayaan, mabuhay ang kalayaan. So, parang sinasabi nila, palalayain namin si Bernardo Carpio, kasi kami si Bernardo Carpio. Kailangan palayain namin yung natatakot naming mga loob, no, upang lumaban kami ng ng matapang para sa bayan. Yes. Prof, ito may tanong ako. Sinasabi nila, usually every revolutionary ay may inspiration na nakukuha para nga talagang lumaban at mag-step up. Si Andres Bonifacio, sino yung kumbaga yung nagtulak sa kanya o yung naging inspirasyon niya para mag-go about nga with the revolution? Yeah, yun nga yung sinasabi ng ibang mga tao, wala siyang personal experience. Siya mismo inapin ng Espanyol Okay. Nasa nababasa namin sa mga palatong ko sa kanya, wala. Ang nakita niya, yung kanyang pagmamalasakit sa ibang tao na inapi. Okay. Yun yung inakita niya. Tapos syempre, nandyan yung mga sulatin ni Dr. Jose Rizal na binasa niya yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo na sinasabing idol na idol ni Andres Bonifacio si Jose Rizal. Pero isang bahagi lang yun ng kwento. Ang ginawa ni Andres Bonifacio, kinuha niyang inspirasyon yung sinaunang mga Pilipino bago dumating yung Espanyol. Nagsandugo, no? Kaya binalik niya yung sandugo sa Katipunan, nagsasandugo sila. Yung mga yung mga babaylan, meron sa Katipunan na babaylan. Pag kinakasal mo, babaylan na sinasama. Tapos yung kapatiran, no? Tayo lahat ay magkakapatid. So, kaiba to doon kina Rizal. Kasi si Rizal, republic, citizens, yun yung turing nila sa bansa. Politically independent ka, ikaw ay nakakaboto, malaya ka na. Pero kailangan magturingan tayong magkakapatid at nag-iibigan. Ngayon, tinuruan niya tayong umibig. Sabi ni Jacinto, kasama ni Bonifacio sa Batas sa Katipunan, dito ang kauna-unahang utos ay umibig. So, di ba parang akala natin yung mga Katipunan, hardcore, sugod na sugod, maging bayulente. Pero ito, ang unang tinuro nila ay umibig. Sabi din ni Andres Bonifacio, umibig sa Diyos ng taos sa puso at alalahanin tuwina na kapag mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang bayan at kapwa-tao mo. Professor, ako curious naman ako sa mga fun facts about our hero. Kasi di ba, si Rizal, mayroon mga nagsasabi na medyo babaero daw. Ganyan. So itong si Andres Bonifacio, ano ba yung mga fun facts na mai-share niyo about him? Well, dalawa ang asawa niya. May isang account na 3 ang asawa ni Andres Bonifacio. Pero nagkaroon siya ng 2 asawa. Yun yung talagang verified, no? Yung isa ay si Monica. Subalit siya ay namatay sa ketong. No? At eventually nag-asawa siya. I think mga magta-30 na siya noon, around malapit na, late 20s na siya, nakilala na si Oriang Gregoria de Jesus, no? At noon 18 years old lang si Gregoria. Ito yung fun fact, no? Ayaw ng mga magulang ni Gregoria kay Andres kasi isa siyang mason, no? So anong ginawa? Kinulong nila si Gregoria sa bahay. Ipakita kay Andres Bonifacio. Okay. Sumulat si Gregoria de Jesus sa gobernadorcilyo ng Binondo. At doon sinabi niya na yung mga magulang ko ay ikinulong ako, no, ganyan. Ayaw nilang pakasalan ko yung nobyo ko. Kung maaari po, palitawin niyo ang aking nobyong si Andres Bonifacio, no, sapagkat siya'y ibig kong pakasalan. So si Gregoria de Jesus, na 'di ba noong panahon na yun dapat mahinin ng babae, hindi nagsasalita. Siya yung parang nakita kong isa sa mga unang nagpakita ng ng palaban na babae, no? At syempre, talagang feeling ko, bagay na bagay sila ni Andres Bonifacio. Pareho silang palaban. No? Yes. Ito, Prof, siguro huli na lang po, baka meron tayong mensahe para sa ating mga manonood kung paano siguro natin i-commemorate, kumbaga, ang pagkabayani nga ni Andres Bonifacio, lalo na't bukas ang kanyang 150th anniversary. Well, napakarami pong mga mangyayari bukas, no? Iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang mga paaralan. Napakaganda nung selebrasyon na gagawin sapagkat hindi lang gobyerno ang magse-celebrate kundi yung buong bayan mismo. Pero ang ating mahal na Pangulo ay tutungo sa Bonifacio Monument sa Monumento. Samahan niyo po kami bukas at kami po magdadala sa inyo ng mga kaganapan doon dito sa Channel 4. Gayun din ang mensahe ko, yung huli na lang, si Andres Bonifacio, ang nickname niya ay May Pag-asa. No? May Pag-asa. Dati akala ko parang, ang corny naman ng nickname niya, no? Pero dati, tandaan natin na mas malala yung panahon nila sa nangyayari sa atin ngayon sapagkat ikaw, Pilipino ka, pinanganak ka sa sarili mong bayan, pero wala kang kalayaan. Pero sabi niya, pwede tayong lumaya. May pag-asa ako.
sa mga nasalanta sa bagyo, no? Sa Visayas, no? At sa iba pang mga kalamidad na dumaan sa atin ngayong taon na to, sa Lindol, sa bagyo sa Central Luzon, alam nyo, ang hirap po ng ating nararanasan ngayon, pero sana isipin po natin na may isang Andres Bonifacio na katulad natin, no? Naghihirap, no? Nagkaroon ng mga experiences, no? Na nakita niya yung bayan niya na nangungulila. Subalit, siya po ay hindi nawalan ng pag-asa. So sana po, wag po nating iwaglit ang pag-asa na yon sa ating sarili na makakabangon po at magkakaroon tayo ng bagong liwanag. Mabuhay po ang Supremo. Maraming salamat po, Professor Xiao Chua, sa inyong pagbabahagi ngayong Maraming umaga. salamat din po.